Welcome to Filipino, a Filipino-friendly channel about growth, development, and learning. Hindi naman palaging kailangan ng malaking bahay, space, or mamahaling mga furnitures at appliances para maging komportable ka sa bahay mo. Minsan, isang maayos na sistema at mindset lang ang kailangan para gawing mas inviting at peaceful ang isang pamamahay. Ito ang 5 tips sa isang mapayapa at stress-free na pamamahay. Tip number 1. The 1-minute rule. Kung kaya mo iligpit o linisin ang isang bagay sa loob ng 1 minute, mas maganda kung gawin mo na. Itabi mo na yung sapatos na wala sa lagayan or kaya naman yung basura na pwede naman itapon sa labas. Linisin ang pinag-inuman mo na baso sa lababo. Maliit na bagay. Pero kung gagawin ng bawat miyembro ng pamilya, ay malaki ang matutulong para ma-maintain ang kondisyon ng bahay. Tip number 2. 1 in, 1 out rule. Pag may isang bagay ka na binili, tanggalin ang isang bagay na may katumbas na halaga o function para maiwasan ang pag-accumulate nito sa loob ng bahay. Bumili ng bagong t-shirt? Baka pwede mo na i-donate yung isang t-shirt na pinaglumaan mo na. Bibili ng bagong tumbler? Ipamigay mo na lang yung luma sa kapatid or pinsan mo. Gumawa ng time kung saan mag-inventory ka ng mga bagay na hindi mo na ginagamit at i-donate or ibenta yung mga sobra pa sa kinakailangan mo o yung mga nakatambak lang sa bahay. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pag-accumulate ng mga anik-anik sa bahay at mas magkakaroon ka ng space para gawin ang mga activities na mas pinahahalagahan mo. Tip number 3. Drop zones. Maglagay ng designated area sa bawat gamit sa bahay. Kadalasan, kailangan lang ng bawat gamit sa bahay ng designated space para magkaroon ng maayos na sistema ang pagbabalik nito. Yung mga sapatos at tsinelas ay dapat nasa shoe rack. Ang mga plato naman ay nasa dish rack. Samantalang ang damit at underwear ay nasa loob ng aparador sa kwarto. Kung sasanayin ng sarili na bigyan ng designated space ang bawat gamit, malalaman ka agad kung ang isang bagay ay out of place at mas magiging madali ang pag-iimis sa loob ng bahay. Kung naging helpful so far ang mga tips sa'yo, or kung gusto mo pa ng mga content tulad nito, don't hesitate to hit that like and subscribe button para sa updates. Share mo na rin sa kapwa natin Filipinos na gustong matuto at mag-grow. Tip number 4. Keep surfaces clear. Nakakita na ba kayo ng mga bahay na naka-feature sa social media post? Commonly, mapapansin nyo na wala halos nakalagay or nakapatong sa surfaces ng furnitures at working tables nila. Kaya mas nagmumukha itong inviting at malinis. Labanan ng impulse na patungan ng kung ano-anong bagay ang mga surfaces na pwedeng patungan sa bahay. Andyan ang itaas ng ref, work table, dining table, TV consoles at kung ano-ano pa. At kung may anumang bagay na nakapatong sa surface na nabanggit, siguraduhin na may silbi ito sa'yo at hindi lang basta kumukuha ng valuable surface space. Isipin nyo, hindi ba mas gaganahan na sabay-sabay kumain ng isang pamilya sa isang dining table na malinis kung saan lahat ng miyembro ay makakaupo at makakakain ng maayos habang nagkukwentuhan? Tip number 5. Weekly deep clean. Katulad ng lahat ng mga gamit, ang bahay ay nangangailangan din ng regular maintenance para ito ay manatiling nasa maayos na kalagayan. Mag-set ng kahit isang araw sa buong week kung saan maglalaan ka ng oras para i-deep clean ang bawat sulok ng bahay. Kung nahihirapan na linisin ang buong bahay, then pwede ka mag-umpisa na i-deep clean ang isang kwarto muna. Then, ang banyo naman next week at ibang room naman sa susunod. Ang mahalaga ay makabuild ka ng habit ng pagkakaroon ng weekly deep clean hanggang sa maging parte na ito ng schedule mo. At gagawin mo na ito regardless kung may motivation ka maglinis or wala. So, to summarize, ito na yung 5 tips ko. Tip number 1, the 1-minute rule. Tip number 2, the 1 in, 1 out rule. Tip number 3, drop zones. Tip number 4,
keep surfaces clear. At tip number 5, weekly deep clean. So, that's about it. I hope you guys learned something. Anong tip yung nagustuhan nyo? May tip ba kayo na gusto nyo i-share? Anong lesson about growth and development ang gusto nyo malaman next? Share nyo lang sa comment section. See you Filipino sa next video. Bye!